Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Higanteng pinya, tampok sa 10 Pinya Festival sa Pudtol, Apayao. Pagkuha ng upuan ni Paul Salas na dapat sana'y uupuan ng isang babae, kinatuwaan online. Mga binahang residente ng Navotas City, all smiles pa rin sa kabila ng naranasang sakuna. Controversial na job posting ng MMDA, binatikos ng netizens. Lola sa Amerika nagtapos ng kolehiyo sa edad na 88. Japan nakakaranas ng matcha shortage dahil sa mataas na global demand. At sa trending showbiz balita, Korean film na Parasite nanguna sa 100 Best Films of the 21st Century ng New York Times. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyung pangbayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, marami ang nalula at nanlaki ang mata nang makitang isang higanteng pinya na tampok sa ginanap na Pinya Festival sa Pudtol, Apayao. Ang giant pinya kasi ay kasing taas lang naman daw umano ng dalawang palapag na gusali. Ang pinya taas at pinya-laking pinya na yan, panoorin sa report ni Rovic Manuel. Napawaw at nanlaki ang mga mata ng maraming residente sa Pudtol, Apayao dahil sa itinampok na hebigat at higanteng pinya na ito. Ang giant pinya installation kasi ay may taas na mahigit 32 feet at lapad na 11 feet o halosing taas na ng isang two-story building. Ayon sa Pudtol Local Government Unit, binuo ito mula sa halos 3,000 mga sariwang pinya na inani pa ng mga magsasaka sa iba't ibang taniman sa bayan ng Pudtol. Bahagian niya ito ng kanilang pagdiriwang sa ika-10 Pinya Festival ngayong taon na ayon sa kanilang tourism office ay kilala sa Pilipinas dahil sa kanilang matatamis na pinya. Sa uploaded video na ito ni Kit Lawat, isa sa opisyal ng probinsya, makikita ang pagbubukas ng takip upang ipakita ang giant pineapple na marahil ay pinakamalaki na sa bansa. Sa isang video naman na ito, tila naging instant spider umano ang ilang mga kabataan at residente dahil libre nang ipinamigay ang mga pinya matapos itong pasinayaan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, kinaaliwan ng netizens ang naganap na fan meeting event sa Palawan ng batikang aktor na si Paul Salas. Sa isang bahagi kasi ng event ay kumuha ito ng isang upuan na kanyang tinuntungan. Ngunit ang hindi nito alam ay uupuan pala sana ito ng isang fan. Ang ending tuloy ay napaupo na lamang ito sa sahig. Ang reaksyon ng aktor at ng netizens, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Trending online ang literal na pag-fall sa sahig ng isang babaeng fan na dumalo sa isang fan event sa Palawan. Ang salarin, walang iba kung hindi ang aktor na si Paul Salas. Habang kasi nagpa-perform ito ng kanta sa gitna, ay lumapit sa kanyang babae upang magpa-picture. At matapos magpa-picture, ay dumiretso naman sa harap si Paul para humarap sa ibang fans nang kuhain nito ang upuan at hindi na malaya na paupo na rin sana ang babae. Ang ending, na-fall sa sahig ang babae. Nailalayan naman ang kanyang mga kasama pero si Paul ay patuloy pa rin sa pagkanta na tila walang nangyari. Matapos ang nakatutumong eksena ay agad nag-trending hanggang sa makarating ito sa aktor. Sa isang Facebook post ay nagpasensya ito sa binibini at hindi niya raw napansin na kanya raw pala ang upuan na iyon at nagsabing I love you. Ang video ng babae ay umabot nga sa higit 200,000 reactions na may libo-libong comments. Samantala sa huli, sabi ni Paul ay sana raw nag-enjoy ang mga dumalong fans sa Palawan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa ating next trending story, binahan ng positive vibes ang mga residente ng San Jose de Bota City sa kabila ng naranasan nitong matinding pagbaha, dulot ng pagkasira ng river wall sa syudad. Paano ba naman kasi? Nagawa pa nitong magpatugtog habang sinusuong ang tila hanggang baywang na baha. Ang buong detalye sa trending report ni James Galange. #positive lang. Hindi nga naman matatawaran ng positive vibes ng mga Pinoy lalo na sa oras ng sakuna. Gaya na lamang ng mga residente ng San Jose de Bota City na binaha matapos masira ang river wall sa lungsod, ang pumipigil sa pagpasok ng tubig mula sa ilog at dagat. Sa kabila kasi na higit baywang na taas ng tubig, ay nagawa pa nitong magsaya at magpatugtog para maghatid daw anya ng good vibes sa kanilang mga kapitbahay. Habang nagawa rin pa nitong tumalon na para bang isang swimming pool ang baha sa kanilang lugar. Okay, go. Naka-play na kanina pa. Swimming pool. Aliw naman ng mga netizen na anilay tunay nga naman daw talagang tatak Pinoy. Samantala, may ilang netizens naman ang tila iba ang pananaw sa naturang viral video. Sa halip kasi na ituring ito bilang isang positibong kilos, itinuturing nila itong isang uri ng pagkondena o pagkalampag sa kanilang lokal na pamahalaan. Ayon kasi sa kanila, ginamit bilang satirical ang musika ng mga residente sa video ay isang malikaing paraan upang ipahayag ang kanilang saloobin at hinaing. Ngunit nilinaw pa rin ng uploader na nais lamang daw nilang maghatid ng good vibes. Gayunpaman, kasalukuyan ng nakipag-ugnayan na Votas LGU sa DPWH NCR para pag-usapan ng mga kinakailang hakbang para sa ayos ang nasirang seawall sa barangay San Jose. Samantala, ang naturang video humakot na mahigit 3.3 million views, 33,000 reacts at mahigit 1,600 comments sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, pinutakte ng batikos ang social media page ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA matapos mag-viral ang kanilang multimedia production job posting sa Facebook. Reklamo ng mga netizen, napakabigat ng mga responsibilidad na iniatang sa bawat bakanteng posisyon para lang sa katiting na sahod. Bagay na isa raw malaking insulto. Ang buong kwento tutukan sa aking ulat. Nakatikim ng maanghang na salita mula sa mga netizen ang pinakuling job posting na inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dahil sa umunoy nakakainsultong alok na pasahod. Sa viral post ng ahensya, naghahanap ang MMDA Public Affairs Staff, Public Information Office ng 5 bagong empleyado, isang video editor, writer, scriptwriter at 2 researcher. Sa sahod na 780 pesos kada araw, kailangan daw ng video editor ng bachelor's degree at dapat maalam sa video editing at multimedia production. Kailangan naman daw ng associate degree at 1 taon na relevant experience para makapasa bilang researcher, pero sa mas mababang pasahod na 715 pesos kada araw. Nakatoka namang mag-pitch ng kwento at sumulat ng production script ang isang scriptwriter, habang sa halagang 780 pesos kada araw. Bigating task naman ang kailangang gawin ng isang writer, ang sumulat ng press release, speech, digital content, gayon din ang humarap sa publiko, mag-asikaso ng panayam at makipag-ugnayan pa sa media. Kung susumahin, malayong-malayo ang alok na sahod sa karaniwang sahod na dapat natatanggap ng kaparehong posisyon. Patama ng netizen na si Sales, hindi sapat ang 700 pesos para sa demands na hinihingi para sa isang video editor. Pag segunda pa ni Mares, matinding effort daw talaga ang kailangan para lang makapaglabas ng isang quality video. Isang malaking insulto naman daw ang alok nilang sahod para sa scriptwriters pagbanat ng netizen na si Richard. Dismayado naman si Michael dahil puro bachelor's degree daw ang hanap ng MMDA pero napakababa ng sahod at job order pa. Batay sa job finding website ni Indeed, naglalaro sa 27,000 hanggang 30,000 pesos ang average na sahod para sa mga naturang posisyon, malayo sa tinatayang 17,000 pesos na alok ng MMDA. At dahil isa lamang itong job order, wala pa rin itong kaakibat na anumang benepisyo na karaniwang natatanggap ng regular na empleyado. Sa ngayon, wala pang tugon ng MMDA kaugnay ng kanilang viral job posting. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita,
hindi naging hadlang ang kanyang edad para matupad ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Inspirasyon ng hatid ng lola na ito mula Amerika matapos niya makuha ang kanyang Bachelor of Science in Education sa edad na 88. Ang kwento ni Lola Joan tutukan sa report ni Mili Borja. Natupad ng lola na ito mula Amerika ang pangarap na makatapos ng kolehiyo sa edad na 88 matapos niyang matanggap ang kanyang Bachelor of Science in Education diploma noong Mayo ng kasalukuyang taon sa University of Maine sa Estados Unidos. Siya ay si Lola Joan Alexander, ang pinakamatandang nagtapos sa kasaysayan ng universidad. Residente si Joan ng New Hampshire at dapat sana'y nakapagtapos na noong 1959. Gayunman, nabuntis siya sa kanyang panganay at hindi na nakakumpleto ng practicum, isang requirement para sa graduation. Hindi na rin siya nakabalik sa pag-aaral dahil nagkasunod-sunod ang kanyang panganganak. Siya at ang asawa na si Jim, isang miyembro ng US Coast Guard, ay nagkaanak ng 4 na babae. Muling nabigyan ng pagkakataon si Joan nang lumapit ang kanyang anak na si Tracy sa University of Maine upang maipagpatuloy niya ang pag-aaral. Matapos suriin ang records, natuklasang nagtrabaho si Joan bilang full-time aide sa preschool program noong 1980 hanggang 1981 na itinuturing ng pamunuan ng universidad bilang sapat na practicum. Ayon kay Justin Dimmel, Associate Dean ng College of Education and Human Development, naantig siya sa kwento ni Joan at naging inspirasyon ito sa buong graduating class ng 2025. Hindi na nakadalo ng personal si Joan sa graduation ceremony, ngunit ang tumanggap ng kanyang diploma, ang anak na si Tracy at ang apo na si Isabel Beck. Binigyang parangal si Joan sa talumpati ng University President at pinalakpakan ng lahat ng dumalo. Sa ngayon, naninirahan ito kasama ang isang anak sa New Hampshire. Aktibo siya sa mga gawain ng simbahan at nagvo-volunteer sa library at elementary school. At payo niya sa mga nagnanais makatapos ng kolehiyo, humanap ng isang bagay na interesado ka at ipagpatuloy mo ito. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, tiyak marami sa atin kung hindi man lahat ay nakatikim na ng sikat na kulay berdeng inumin na kung tawagin ay matcha. Sa katunayan, maraming lumipat sa pag-inom ng kape noon ay sa ngayon ay matcha na ang kinahiligan. Pero kasabay naman ng pagdami ng matcha lovers, hindi lamang sa bansa kundi maging sa ibang bansa. Kabilang ng Japan ang bansa kung saan nanggagaling ang mayorya ng produksyon nito dahil sa naranasan nitong matcha shortage. Ang buong detalye sa report ni Rose Babiera. Hindi na maaalis sa atin lalo na sa mga millennial o Gen Z na sa tuwing lumalabas kasama ang mga kaibigan o kahit pa maski idinidate ang sarili o yung tinatawag na me time. Tila ba requirement na mayroong dapat inumin na bibilhin? Ika nga ng popular na kataga, it's me and my drink against the world. Lalo na ngayon na naglipanan na ang mga cafe at lumalawak na ang mga pagpipilian ng mga mamimili. Hindi na lamang kasi limitado sa juice o kape ang mabibili ng marami dahil sa mga sumisikat na iba't ibang uri ng refreshments, gaya na lamang ng matcha. Ang matcha ay isang uri ng powdered green tea. Kilala ito sa kulay nitong matingkad na berde, na nung una, sinasabi pa nga na tila umiinom ka ng damo. Pero kalaunan, nahiligan ng marami ang pag-inom nito. Marami kasi itong dalang sustansya. Pareho man ang halaman na pinanggagalingan ng nakasanayan nating green tea. May espesipikong cultivation at processing method ang matcha na mas nagpapalabas ng mga nutrient nito. Dahilan para mas marami ang nag-switch mula sa pag-inom ng kape sa pag-inom na ngayon ng matcha. Pero kasabay naman ang pagdami ng matcha lovers, hindi lamang sa bansa kundi maging sa buong mundo. Nagpabatid na ng pagkabahala ang Japan, ang bansa kung saan nanggagaling ang mayorya ng produksyon nito sa nararanasan nitong matcha shortage. Dumoble na kasi ang global demand sa produkto simula noong mga nakaraang taon. Ayon sa Agricultural Ministry data, nag-produce ang Japan ng 4,176 na toneladang matcha noong 2023. Habang noong 2024 naman, halos kalahati sa higit 8,000 tonelada ng green tea na ine-exports mula sa Japan ay ginagawa ring matcha. At bilang paunang tugon sa tumataas na demand sa produkto, nagbalak ang gobyerno ng Japan na bigyan ng subsidiya ang mga growers ng green tea leaf upang mahikayat ang mga ito na sa halip na magtanim at magpalagaw ng tradisyonal na leaf tea na tinatawag na sencha, ay mag-produce na lamang ang mga ito ng tencha o yung uri na ginagamit para sa matcha. Gayunpaman, nagpatuloy lang ang pagtaas ng demand nito.
Ayon nga sa isang may-ari ng tea business sa Japan na si Masahiro Okutumi, bagamat masaya siya na marami ang nagpapakita ng interes sa lokal na produkto mula sa kanilang bansa. Dahil hindi na sila makasabay sa demand, itinuturing na nila itong banta. Sa ngayon, bilang tugon dito, ilang mga tea companies sa Kyoto ang napabalitang naglilimita na ng paglalabas at tumatanggi na sa pagbebenta ng mga malalaking order ng matcha powder. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, Mapa Music, series o pelikula, talagang hindi maikakaila ang paghataw ng Korean entertainment industry sa global scene. Patunay riyan ang nanguna sa 100 Best Movies of the 21st Century ng New York Times, ang dark comedy thriller na Parasite. Yan at ang iba pang mga pelikulang nakapasok sa listahan. Alamin sa report ni Showbiz Angel. Nanguna sa listahan ng 100 Best Movies of the 21st Century ng New York Times ang 2019 South Korean film na Parasite. Mula sa direksyon ni Bong Joon-ho, sumasalamin ang dark comedy thriller film na ito sa lumalawak na pagitan ng mga mayayaman at mahihirap na pamilya sa kanilang bansa. Kabilang sa mga bumida dito sina Choi Woo-sik, Song Kang-ho, Park So-dam at Cho Hyo-jong. Kung matatandaan, taong 2020, 4 na parangal ang nasungkit ng Parasite sa prestihiyosong Oscars, gaya ng Best Director, Best Original Screenplay, Best International Feature Film, at ang historic win nito bilang kauna-unahang non-English film na itinanghal na Best Picture. Samantala, pumangalawa naman sa listahan ng 100 Best Movies of the 21st Century ng New York Times ang thriller mystery film na Mulholland Drive ni David Lynch. Nasa third spot ang There Will Be Blood mula naman sa direksyon ni Paul Thomas Anderson. Number 4 ang Wong Kar-wai film na In the Mood for Love. At panglima ang 2016 film na Moonlight ni Barry Jenkins. Para sa DZRH TV, ito pa ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.